Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon, isa na namang fake news mula po rito kay Maloti Kia. Ano to negative mind conditioning. Ang sabi niya rito, Philippines is under a reenacted budget. That is a fact. We're using now a GAA 2025. Okay? Dahil hindi po napirmahan ni PBBM yung General Appropriations Bill para maging GAA or General Appropriations Act for 2026. Sabi rito, kaya raw po tayo naka-reenacted budget gamit yung 2025 budget dahil daw po, sabi, ang leader ay hindi daw, dahil po si PBBM daw, hindi daw natapos yung kanyang review ng proposed budget ng 2026. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, kasalanan ba ni PBBM kung bakit tayo nagkaroon ng reenacted budget? And to tell you frankly, hindi po niya kasalanan. Sapagkat obligasyon ng Pangulo ng Pilipinas na reviewin ang proposal. Anumang proposal, kailangan niyang i-review. Kasi po, siya ang magpapatupad. Kailangan niyang masiguro na yung kanyang ipatutupad ay hindi siya maipapahamak. Tama ba? Di ba? Ang tanong, kailan po? Anong petsa? Anong petsa po nakatapos ang Legislative Department? Sa kanilang trabaho diyan sa national budget. Di ba? Kung hindi ako nagkakamali diyan sa reenacted budget na sinasabi na yan, December 29 po yung Legislative Department natin, itong House of Representatives saka itong Senate, December 29 lang po nila na-ratify yung budget. Ano nga asahan mong review doon? Sige nga. Kahit na sino na mag-review, hindi po kakayanin. Umaabot ng 4,000 pages yan. At kinakailangan yung mga bahagi diyan na namomonitor nila na nagiging controversial, 'di ba, lalo na sa panig ng BICAM, kinakailangan nilang i-review yung mga staff ng mga cabinet secretaries per department. Kinakailangan nilang i-review 'yan. Tignan nilang maigi. 'Di ba? Mas mainam pong tama, mas mainam na nire-review kaysa maakusahan na naman. Katulad yung nangyari doon sa 2025 national budget. Ginipit ang Pangulo sa oras. Ang nangyari, napirmahan niya pero akala nila hallelujah na. Makukuha na nila yung pondo. Ang problema, na 4 later release yung pondo. Hanggang sa katapusan ng taon, hindi nire-release ni PBBM ang almost 90 billion pesos na 4 later released. Iyon ang mga pagnanakawan ng mga proyekto. Paano mga naman pagtitiwalaan? Sinabi na nga ng Pangulo natin na nakita ko, pare-pareho yung presyo. 100 million, 50 million. Tapos magkakaiba yung lugar, yung project. Di magkakaiba yung specification dito, ba't pare-pareho yung presyo? Hindi ito pinag-isipan. Di ba? Tapos napaka-generic o napaka-general nung napaka-broad nung description ng proyekto. Papagawa ng tulay, lalagay lang yung pangalan ng barangay. Anong klaseng tulay? Walang details. 'Di ba? So yun ang hindi na-release ni PBBM. Kung merong mga nakalusot, 'di ba? That's another story. Pero yung mga nakatakdang pagnakawan simula sa 2025 budget, yun ang naiinipit ng Pangulo natin. Ngayon, naka-reenacted budget tayo, pero hindi po nangangahulugan na yung mga pondo na yan sa mga infrastructure projects na supposed to be for 2025 ay i-release po. Kasi hanggang katapusan ng January,
Nauubos na yung budget eh. Kanya-kanya na yan, sinisend na ng DBM yan sa sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno base sa approved budget nila. Sinisend na sa kanilang mga bank accounts yan. Pero pagdating po dito sa mga proyekto, hindi ho yan i-release. Okay? Ang i-release lang yung may mga kinalaman sa sahod para wala tayong shutdown of government services, para wala tayong ganung problema. 'Di ba na wala kaming sahod eh. Di mo na ako magtatrabaho. Sa sideline muna ako, barker muna. Walang ganon. Tuloy pa rin yung day-to-day performance ng serbisyo ng ating pamahalaan until such time na matapos na nila yung halimbawa natapos ng Pangulo yung review, 'di ba? At the end of January, wala hong magugutom. No, wala magugutuman at saka yung mga existing projects natin, 'di ba? Ano lang naman 'yun? Gasino lang naman 'yun, ilang linggo lang naman 'yun. 'Di ba? Matainga man ng konti yan, mababayaran pa rin naman sila doon sa mga existing na proyekto. Hindi rin ihinto. So, basta't naaprubahan na yan ng dalawang kapulungan, tapos nakita ng Pangulo na dapat aprubahan na rin pag pinirmahan niya. 'Di ba? So, madali na yan sa DBM. So, yung reenacted budget, aalisin yun. Gagamitin na yung bagong budget. Pero, bawas na doon yung mga na-release na para pasahod ng mga iba't ibang departamento. Pambili ng mga equipment sa kailangan nila, di ba? Para makapag-print man lang sila. Mga ganun. And besides yung mga savings naman din yung mga ahensya ng gobyerno na yan. Apaka-misleading para sabihin na nangangahulugan itong reenacted budget automatically it means failed leadership. Diba? Nakakayamot kay Malo. Hindi man lamang niya sinabi or I don't know kung hindi ba niya alam na noong December 29 lang. Diba? So, kasi hindi naman po obra na habang nasa BICAM yan, ang presidente ng Pilipinas nagre-review na rin eh. Diba? Kinakailangan yung proper documents ang dadalhin sa kanya. Yun ang kinakailangan niyang ma-review. Diba? Hindi po pwede yung may mga una na kaming kopya rito, bigay na namin sa hindi pwedeng ganun. Pangklase talaga. Hindi ko maisip din, saan sila kumukuha ng lakas ng loob na i-mislead, di ba, iligaw ang isipan ng taong bayan. Tapos sila yung mga napakatatalinong nila lang. Sabi nga ng isang video na napanood ko, etong si Malutikia, na tumatanggi-tanggi pa na DDS siya. Sabi, ma'am, tigil-tigilan nyo yan, ha? DDS ka. And you should be proud of. Kasi, ikaw ang kauna-unahang DDS na matalino. Di ba? Alright. Kalokohan itong sinasabi to ni Malu. Sabi, they ratified it December 29. So it is impossible for the president to sign it before January 1st. We will be ended on reenacted budget for like a week or two, but it's not the president's fault. May masabi lang si Oink Oink. Tama. Makaano lang makapag-mislead lang